bali ganito yung magiging gagawin mo para magawa yung part mo. So, first punta muna tayo dun sa file ni sir. Ah, eto dito. Gagawin mo is copy mo lang to lahat. Yan, copy mo yan. And then, ipipaste mo siya ngayon kay Jamovie. Ay, wait lang. Isa pa. Okay. Isa pa. Basta yun, ay, nakopy ko na. Ikaw na now, magiging ganito siya. So, ang gagawin mo lang is, minsan may mga lalabas na ganito. Tatanggalin mo lang siya dun sa table. Ito katulad nito. Tanggal mo lang siya. And then, itong lab item number 1. Basta tanggal mo lang siya. Natanggal siya. Kasi average paint score is, ilalagay mo lang siya dito. Ayan, ganyan. Kasi ito, kahit tanggalin mo na to. Yan. And then, make sure na ito. Ay, wait lang. Tanggal muna natin ito. Tapos ito, si Group A, Group B. Make sure na naka-label siya as group. Wait lang. And then, tanggalin mo lang tong excess table na to, si table 1 and 2, by just doing this. Delete mo to. Delete mo yung dalawang row. And then, make sure, eto tama na to. Si group is nominal scale siya. Etong average pain scores natin is dependent. So, sabi ni sir, ang lahat daw ng dependent variable natin should be on continuous scale. So, click mo lang siya sa continuous. And then, magraran tayo ng independent data analysis. I mean, independent sample data analysis. So, ayan. So, bali, wait lang. Delete ko ulit to. Okay, there we go. Ay, hindi pa rin. So, bali, ang gagawin mo is, eto si group, lalagay mo lang siya dito sa grouping variable. And then, si average pain score naman is, lalagay mo siya dito sa dependent variables. And then, ayan. So, ang gagawin mo naman, click mo lang tong mean difference, confidence interval, effect size, lahat ng additional statistics di, uh, di lang kasama si descriptive plots. And then, click mo din tong assumptions checks natin, and then the normality test, and then the QQ plot. Ayan. And then, meron ka na ito. But before i-input natin to dun sa answer sheet ni sir, uh, kailangan muna natin tignan yung assumptions natin. Tignan natin kung na-violate niya ba ang normality test. So, ito naman dito, na-violate niya ang normality test since mababa yung p-value niya. So, kailangan greater than 0.05 ang p-value natin. So, na-violate na siya. And then, sa homogeneity test naman, na-violate din kasi kailangan ang p-value natin ulit is greater than 0.05, which is eto hindi. And then, tignan natin ang QQ plot. May mga outliers tayo. So, ibig sabihin, na-violate ulit ang normality test. Therefore, magraran tayo ng non-parametric test, which is etong si Man-Whitney U. Click mo lang yan. And then, tanggalin mo na tong si students. E di, ayan. And, ayan. Oh. And then, ayan, meron ka ng data for your independent sample t-test. Ito na ngayon yung i-input mo dun sa
Ito. Ayan, i-input mo yan dun sa answer sheet niya. And also, ito. Ayan. So, ngayon naman, dadako tayo ngayon sa, tawag dito, sa paggagawa ng statement regarding dito sa data na nagawa natin. Kakat ko muna yung video kasi baka hindi ko masend sa'yo tong video. So, ayun.